mga letrang FPJ. Higit pa sa idolo, siya ay bayani ng masa. In person, parang mas malaking tao pa yung nakita mo. Higit pa sa hari ng pelikulang Pilipino, siya ay kayamanan ng bayan. Mahilig siyang manorpresa, hindi lang sa akin. Ang nag-iisang FPJ sa isang espesyal na pagtatanghal. Alay ni The King, an FPJ special on ABS-CBN. Isang pagbabalik tanaw at pagpupugay ng mga kaibigan. He's really a friend, a true friend. Kuhang-kuha ni FPJ ang gusto ng taong bayan. Isang pagpapahalaga sa pinakahuling obra na handog niya sa bayan bago siya pumanaw. Ay, love na love namin yan. Maaaring umedyos ng mga artista, Diyos ng artista yan. Ito ang Alay ni The King, an FPJ special on ABS-CBN. Ngayong linggo, December 9, 9 p.m. Na sinong Pinoy ang tanungin, alam ang kahulugan ng mga letrang FPJ. Ang mga letrang ito ay tumatak hindi lamang sa puso ng bawat tao, kundi pati na rin sa kultura at kasaysayan ng bansang Pilipinas. Kaya naman, kahit na pumanaw siya, 3 taon na ang nakakalipas, hindi pa rin natin makakalimutan ang pangalang Fernando Poe Jr. Maraming nagsasabing FPJ lives on at pinapatunayan niya nitong mga pelikula niyang pinananatiling nasa magandang kondisyon dahil ang mga ito ay kayamanan ng ating lahi. Katulad dito, kapag puno na ang salon, sigurado akong napakarami sa inyo ang nakapanood ng pelikulang yan. Pero kahit na napakarami ng ipinamana sa atin ni The King, alam niyo ba, na sa kahuli-hulihang sandali, gusto pa rin sana niyang magbigay ng alay para sa ating lahat na sumuporta at nagmahal sa kanya. Mamaya po, matutunghayan natin ang pinakahuling alay ni The King para sa ating lahat. Samantala, balikan natin ang makulay na buhay ni FPJ sa tulong ng mga taong nagmahal sa kanya at patuloy na rumirespeto at humahanga. Pero hindi madaling ipaliwanag. Ang hiwaga ng kanyang tindig, ang lagkit ng kanyang titig, yung koneksyon niya sa tao. Isa sa mapapansin mo kay Ronnie ay ang kanyang dating. Malakas talaga. Gwapo eh. Silent type pa. Kuhang-kuha ni FPJ ang gusto ng taong bayan. Teka, Miss, magkaliwanagan muna tayo. Ano magkalinawagan? Eh, napakalaki ng atraso mo sa akin. Ano atraso? Hinalikan lang kita. Kapag may eksena sa aming mga leading ladies, kilig na kilig ang mga misis. At kapag oras ng bakbakan, nako, nakaabang na ang mga mister. Hindi nga yung pulis ka magagawa mo na ang gusto mo. Kakasama kita! Malapit-lapit ka na, Congressman. Kaya huwag ka na magmagandang lalaki. Sambala ka lang. Walang epek, no? Pero pag galing sa kanya, nakakasindak talaga. Malapit-lapit ka na, Congressman. Kaya huwag ka na magpagandang lalaki. Isang bala ka lang. Paano ba naging FPJ? Si FPJ. Ang biglang pagkamatay ng sikat na ama ang nag-udyok sa binata na mag-artista. Sa kagustuhan ng ina na si Bessie na maparangalan ang pangalan ng asawa
ginawa niya ng sequel ang pinakasikat na pelikula ni Fernando Poe Sr. At para dagdag drama, ang kanyang panganay na siyang gaganap na anak ni Palaris, ang tatawaging Junior. Kaya't nahiram tuloy ni Ronald Alan o Ronnie ang pangalan ng kapatid na si Andy. As my mother would say later on in life, yun daw ang pinaka-best investment niya in her life was to produce and make Ronnie an actor. Hindi kumita ang unang pelikula ni Ronnie at naramdaman ng pamilya po ang kagipitan. Pero sa huli, mother knows best talaga. Nagpursige ng ilang taon si Ronnie bilang messenger, extra at stunt double. Hanggang sa... Para lang magka-idea kayo kung gaano kalaki ang low-waist gang, isipin nyo na lang ang pagkapatok ng bagets, kagwapuhan ng mga dahunks, at kapilyuhan ng mga rockstars ngayon, rolled into one. Katabi ko nun si Parang Berting, sabi ko, pare, ito ba si Fernando Poe Jr.? Kasi kulot na nahaba ng buhok. Para siyang mahihiyain, walang kibod. Yung lowest gang na pelikula namin, kahit anong gawin namin, halos sinusunod ng mga kabataan. Sa puntong ito ng buhay niya, patok na si FPJ. Isa na siyang contract star at nakaahon na sa hirap ang kanyang pamilya. Ano pa bang hahanapin ng isang artista? Markadong-markado na siya sa takilya. Pero para kay FPJ, nag-uumpisa pa lang siya. Hindi na niya tinanggap ang another contract with Premier Production. So, doon siya nag-umpisa sa merkado. And, I mean, it's history. Yung ano niya na yon, nag-iba rin sa patakbo ng buhay. And, from yun nga, tapos marami na siyang ginawang pelikula, he opened his own company. At 1963. Yun ang umpisa ng FPJ Productions. Dito talaga ako napabilib ni FPJ. Hindi kasi madali ang magsarili. Kung producer ka, hindi pwedeng papetik-petik. At dito naiiba si Ronnie. Bilang isang producer, galante. Siya lang ang producer na ang pagkain niya, pagkain ng lahat ng tao. Kasi uso nun yung mga talent, siya ang pinakakain lang. Gusto niya, kung ang tray ang kinakanan niya, o tray din ang talent. Tinanong ako, magkano bang kinikita mo? Ngayon, kako ganun lang. Dagdagan mo na, it's about time. Siya pa nag-con sa akin na humingi raw ako ng dagdag. At doon sa pelikula niyang dinagdagan niya ako. Likas yata sa pakikipagsapalaran si Ronnie. Dahil gaya ng ama, pinasok din niya ang mga kwentong halaw sa comics. Minsan pa nga, hindi siya ang artista. Pero ang naging pinakasikat ay ang serye na nilikha ni Carlo J. Caparas, na itatak sa ating kultura ang kwento ni Panday. Ngayon nila matitikman. Ang sakit na pinadanas nila sa mga sawing palad na kasama na. Ang kanyang pagkadaking ay napatunayan ng paulit-ulit sa takilya. Nausong pelikulang maaksyon, pero nangibabaw pa rin si FPJ sa lahat. Umabot sa punto na lahat ng Pilipino